Araw na naman ng mga magigiting na ina. Pero kailan nga ba huli kong naalala siya? Sa kakatingin ko sa bukas, nakalimutan ko kung sinong dahilan bakit ako lumalaban. Ngayon, hindi bilang isang estudyante, hindi bilang vlogger, bilang anak lang. Walang regalo, walang paandar, presensya lang. Tara, ipagdiwang natin yung laging tahimik pero laging andyan, si Mama. Simple lang ang plano, isang mother and son bonding. Mula Montalban, dadayuhin namin ang isa sa pinakasikat na pasyalan sa Pilipinas, Tagaytay. Madaling araw pa lang, umarangkada na kami. Umaasa nga abutan ng araw habang sumisilip sa ulap. Pero inabutan na kami ng liwanag. Nasa Imus pa lang kami. Kaya huminto muna kami at nagpagasolina bago tuluyang umakyat sa Tagaytay. Yung amok guys. Kita niyo ba yung amok guys? Alam kong malapit na kami dahil biglang pumalag ng hamog at dumampi ang malamig na hangin sa aking balat. Grabe, sa parting to, halos wala na akong makita sa sobrang kapal ng hamog at nagbabadyang umulan. Lamig guys! At ilang kembot pa, narating na rin namin ang aming destinasyon. Ano ba? Tagaytay pa? Hey guys, lang akong makita ang view. Worth it ba to boy? Oo. Pero sulit nga ba? Parang ayaw makisama ng panahon sa trip namin. Ay nako guys. Nagkin na kami. Failed guys. Batang sisiyo kami. Sakit na nga natin dito eh. At least tumila na yung ulan. Walang view guys. So may bayad po 50 pesos per entrance. Fall in the sky. Hi guys. Napasok na tayo sa People Park in the Sky. Mahal ng bayad. Kala ko 30 lang guys. Di pala updated yung pricing nila doon. So grabe yung amok guys. Pero worth the price na. Sobrang lamig, mas malamig pa sa Baguio. Malamig ma? Tagaytay, ang lugar na parang laging naka-aircon, kung saan bawat kanto'y may tanawin at bawat tanawin ay may kwento. Di kami naghahanap ng perpekto. Basta makita lang tong ganda, okay na. Kahit mahamog, kahit walang araw, hatid pa rin siyang presensya. Presensyang kalmado, presensyang sakto lang, presensyang parang si Mama. Pagkatapos namin magpicture, nagpasya kami pumunta sa pangalawang view, kung saan makikita ang napakalaking estatwa ni Jesus. Mission failed guys, wala man lang makita dito. Wala man lang makita guys. Bato. Time check guys, 8:30. Wala pa rin kami makita.
Puro fog talaga. Sabi mo ma, enjoy naman ba tayo? Enjoy much. View guys, pero nakakalibang mag-ikot-ikot. Marami kang pwedeng pa-picturean. Ikot-ikot, sayang 50 pesos. Sayang yung 50 guys, sikutin nyo na kung nandito na kayo. Kahit pangit yung view. Guys, tamang trippings dito yung ano, pag pakita na, nawala ulit. Natin na makarating sa third view, which is tayo na yung ano, pinaka highest point, yung peak ng People's in Paradise. So, makita tayo dito. As usual, wala ulit view guys. Wala na akong ibang hiniling sa mga oras na yun, kundi sana sumikat na ang araw. At hindi na ako binigo ng Panginoon. Parang narinig niya ang aking panalangin nang biglang finally guys, as of 9 AM, pakita na yung ano. Grabe, tingnan mo nga naman kung paano maglaro ang tadhana. Akala ko, mission failed na. Pero mas pinaganda lang pala ni Lord ang surpresa ko kay Mama. Para mas ma-enjoy yung view, pwede kayong magrenta kay ate ng binocular dito. 20 pesos or 20 pesos? Honest rating, hindi naman siya ganun kalinaw, pero makikita niyo pa rin yung view, katulad ng nagagandahang mountain ranges at kitang-kita rin ang kalsada na to, na parang pang horror movie yung dating. At syempre, pwede ba namang mawala ang impostor na Bulkang Taal, or mas kilala sa tawag na Mount Binitian? Paano naman? Ito guys, ito kayo. Tanghaling tapat na, gutom na. Buti na lang, habang bumabaybay kami, may karatula kaming nakita. Andy Rice. Boom! Jackpot. Walang angles, walang pancit dating, pero alam ko, sapat to para kay Mama. Kasi si Mama, di siya nag-expect ng ganon. Kahit simpleng pagkain, basta galing sa puso, okay na. Pero pag date to, naku, malamang disappointed na agad yung ka-date ko. Yan na ba yun? Walang sushi, walang sunset view, walang Korean barbecue. Kaya siguro, hindi pa ako ready makipag-date. Di pa ako handa magpakain ng expectations. Mas gusto ko muna yung alam kong sapat na ako. Kasi si Mama, never akong kinulang sa kanya. Grabe, busog na busog ako. Iba talaga pagkasama mo ang taong mahal mo habang kumakain. Walang arte, walang pressure. Just good food and good company. Next stop namin, ang pinakasikat na picnic grove. Nasa labas pa lang kami. Kitang-kita na namin ang ganda ng view. As expected, pila ng hinagpis. Mother's Day plus linggo. Combo milya ng pasensya. Dahil sa haba ng pila, sinabihan ko muna si Mama nang humanap ng malilim habang ako na lang ang pipila. Akala ko 50 lang per head.
75 pala. Tapos 30 pesos pa sa parking ng motor. Pero syempre, laban lang. After halos isang oras, nakuha ko na rin ang ayuda. Arma. Makapasok ka na. Mahal ng bahay dito guys. Parang hindi siya worth it. Hey guys. Ano sabi mo? Enjoy ka ba? Enjoy na kanina pa. Enjoy lakad lang ito eh. Lakad lang pala dito guys. Babayad pa kayo. Babayad pa kayo guys, 75. Nalakad-lakad ng kayo dito. Sakto, naligaw pa kami ni Mama. Di namin alam kung saan banda ang pambansang tulay ng picnic group. Sabi ko nga, Ma, baka naman ito na talaga ang adventure natin. Okay, so nandito kami ngayon sa picnic group. Third view deck. Wala akong ibang ginawa kundi maglakad at mag-enjoy sa ganda ng paligid. Tingnan mo naman to, sobrang peaceful. And the view is just breathtaking. Dito, kita mo rin yung tali. Yung mga kalat-kalat na kabundukan. Reminder of how a single things can be so beautiful. Kahit pa yung mga clouds, parang hinahayaan lang ang mga tanawin na magsalita. Diba? I don't know. Parang sa mga gantong moments, nagiging mas klaro kung gaano tayo ka-bless. Kaya kung may pagkakataon, make sure to take a step back and just appreciate what's in front of you. Like this view, like this moment, and like these little things that mean so much. Mama na, Ma! Habang naglalakad si Mama, wala siyang kaalam-alam. Iniisip ko na to lahat. Iniisip ko kung gaano siya kasimple, gaano siya ka-consistent. Walang demands, walang expectations. Kahit saan pa kami kumain, kahit saan pa kami magpunta, basta magkasama, ayos na sa kanya. Wala kang maririnig na reklamo. Wala rin pangungulit. Kasi sanay siya na unahin lagi ang iba. Kahit minsan, siya na dapat yung inuuna. At doon ko na-realize, yung pagmamahal niya, hindi kailanman naging conditional. Hindi kailangan ng special treatment para matawag na special. Hindi niya kailangang i-post para ipaalala kung gaano ka ka-importante. Dahil pinaparamdam niya yun araw-araw. Kaya kung may babae mang darating sa buhay ko, sana hindi siya magtanong kung bakit mataas ang standards ko. Kasi yung standards ko, si Mama.